Ikapitong linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay araw ng Lunes, kapistahan ng Birheng Maria ng Fatima. 13 ng Mayo, 2024. Ang maikling pagbabalik-tanaw ng pagpapakita ng Birhen ng Fatima at ng pagbasa at ng Ebanghelyo ngayong araw ng Lunes. Awitin, liwanagan mo, Jesus. Ang Birhen ng Fatima bilang ina ng Diyos na nagpakita kina Lucia dos Santos, Francisco Marto, at Jacinta Marto, malapit sa Fatima, Portugal, ay naganap noong 13 ng Mayo, 1917. Dahil sa ang tatlong sikreto ng Fatima ay ang mga sumusunod. Isang pangitain ng impyerno. Paghula sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. At ang hula sa pagsisimula ng isang mas masamang digmaan ay naunawaan bilang ikalawang digmaang pandaigdig. Ano ang kahalagahan ng mga pagbabago? Paglipas ng mga panahon, matapos ang tatlong sikreto ng Birhen ng Fatima sa ating tunay na pananampalataya bilang mga binyagan kay Hesukristo. Tunay at totoo ang humiliya ngayong umaga sa TV Healing Mass sa Kapamilya Channel ni Father Tito Kaluwag na mag-ingat tayo kung may iba pang dagdag sa mga aparisyon na revelasyon ng mahal na Birhen. Maliban kung ito'y ayon sa ating pananampalataya ng tungkol sa pagpapanibago at pagbabalik loob ayon sa mga salita ng Diyos sa tulong ng mga biyaya at grasya. Ang pagpapakita ng Inang Birhen sa ating kapanahunan noong 24 ng Hunyo, 1981 sa Medjugorje, sa ilang bahagi ng Yugoslavia na bansang komunista, sa isang grupo ng mga lokal na bata, 6 na mga batang Herzegovinian Croat sa Medjugorje, Bosnia, upang ihatid sa mundo ang isang mensahe ng kapayapaan at pagbabagong loob sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno ayon sa mahal na Birhen, ang Reyna ng Kapayapaan sa Medjugorje. Ang mundo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng kapayapaan. Ngunit ang buong mundo ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung matatagpuan nito ang Diyos. Ang malalim na kahulugan sa inyong lingkod sa karanasan noong 24 ng Hunyo, 1981 na sa kasalukuyan noong ay nasa St. Francis de Sales Major Seminary ang inyong lingkod nang magpakita ang mahal na Birhen ng Medjugorje.
para sa bokasyong pagpapari. At tumagal ng taon 1981 hanggang taon 1985 bago sumiklab ang pag-aalsa ng mga tao dahil sa politika at ng pagkakawatak-watak ayon sa Ebanghelyo ngayong araw ng ika-13 ng Mayo 2024 at sa nangyayari sa ibang lugar sa buong mundo. Ang nakalulungkot ay ang kasalanan dahil sa kahinaan ng tao ang siyang naging hadlang sa liwanag ng pagliligtas ng Diyos ng kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos. At sa tulong ng grasya at awa ng Diyos. At hindi para maging daan upang yurakan ang dangal ng tao ng dahil sa kasalanan na siyang ginagamit sa politika ng mundo. Ang mga kahinaan ng tao para malugmok lalo sa kasalanan. At hindi para tulungan upang umahon ang bawat tao sa kasalanan at makamit ang kaligtasan o pagliligtas ng Diyos. Dahil sa 3 beses na nakaranas sa panaginip ang inyong lingkod, taon 1989 sa mahal na Birheng Maria, na lalong nagpalalim kung bakit gayon na lamang ang pagmamahal ng Inang Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Pagkat nang mahawakan niya ang kanang bahagi sa tigiliran sa likod ng aking katawan upang lukuban ang aking buong katawan at kaluluwa ng liwanag na galing mismo sa kanyang buong katawan ng ina ng Diyos ang nagbigay kulay sa 3 beses na panaginip. Nangyari ang tunay na plano ng Diyos bilang pagsunod ng may kababaan ng loob. Kaya nang muli ang inyong lingkod magbalik ng seminaryo ng Sons of Holy Mary Immaculate Congregation or SHMI Fathers and Brothers para sa buhay at bokasyon ng pagpapari bilang paring relihiyoso hanggang sa makarating ang inyong lingkod sa Roma, Italia, buwan ng Setyembre taon 1971 ay tunay na nakadama ang inyong lingkod at kitang-kita ang presensya ng grasya ng Diyos sa tulong ng ina ng Diyos na si Maria. At dahil bilang mga anak tayo ng Diyos sa binyag, bilang mga binyagan kay Jesus, ayon din sa unang pagbasa ngayong umaga, nagliwanag ang pagpasok ko sa kauna-unahang pagkakataon sa St. Peter Basilica Cathedral sa Roma, Italia noon tungkol sa pagpapakita ng Inang Birheng Maria sa Medjugorje noong ika-24 ng Hunyo 1981. At ito'y lalong nagpatingkad ang katotohanan nang magsolo ang inyong lingkod sa kwarto sa Puiano, Verona sa aming novice house. Pagkat nag-aaral ako noon, nang biglang ang aking
study lamp sa ibabaw ng study table ay patay buhay ang ilaw o liwanag. Ngunit ang ilaw sa itaas ng aking kwarto ay hindi naman at normal na nagbibigay ng liwanag. Ang salamin sa bintana ng aking kwarto ay aking sinilip ang mga kasama upang makasiguro kung normal ang kanilang ilaw sa kanilang study lamp sa ibabaw ng study table. At gayon na nga, wala namang nangyayari. Hinugot ko ang saksakan at baka maluwag lamang ang sakit ng pagkasaksak ng study lamp. Ngunit ganun pa rin na parang namungusap ang ilaw na patay buhay. Nanalangin ang inyong lingkod upang itanong bakit at ano ang ipagagawa niyo po. Bigla akong tumayo na lamang at tumungo sa tabi ng aking kwarto na isang maliit na study hall at library upang dumampot ng isang libro na basta ko na lang kinuha at bumalik kaagad ng aking kwarto. Nabigla ang inyong lingkod at namangha sa nakita sa titulo ng libro. Our Lady appeared in Medjugorje. Ngunit nang aking mabasa, pagkat maikli lamang ang pahina ng libro, doon ko napagtanto kung bakit nagaganap sa akin ang buhay na salita ng Diyos at ang Ebanghelyo sa loob ng banal na misa. At ang kahalagahan ng pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus sa banal na komunyon, na nangyayari din sa mga pinagpakitaan ng Reyna ng Kapayapaan, ang ina ng Diyos na si Maria, sa 6 na mga bata sa Medjugorje. At hindi ko ipagtataka kung bakit napili ang inyong lingkod bilang saksi ng Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa ng kanyang muling pagkabuhay sa Puiano, Verona, Italia. At ang kahalagahan ng pagiging ina ni Hesus na si Maria bilang ina ng Diyos. At bilang si Hesus ang buktong anak ng Diyos na 9 na buwan sa sinapupunan ng inang Birheng Maria. At bakit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangdaigdigan, pagkat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus, ang liwanag ng mundo at ang Panginoong ating tagapagligtas, bilang Diyos na totoo at tao namang totoo. Dahilan na rin bakit tumigil ako ng 9 na buwan sa Roma, Italia. Simula buwan ng Setyembre, 1971 hanggang sa doon ko na ipinagdiwang ang kaarawan ng inang Birheng Maria. Hanggang buwan ng Mayo, 1972, naalay ang buwan ng Mayo sa ina ng Diyos at ina ng ating Panginoong Hesus. Kaya tunay na tayo ay nasa 6 na taon na, o kaya tayo ay nasa 6 na taon ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan. Simula ng taon
2023 nung nakaraang taon na ang tema ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. At ngayong 2024 na ang tema ay kasalan sa Kana hanggang sa taon 2028. Bilang ang ating Panginoong Hesus ang liwanag ng mundo, na misteryo ng liwanag ng ating Santo Rosario na karagdagan sa tradisyon ng tatlong misteryo ng tuwa, hapis at luwalhati sa Birhen ng Fatima bilang Birhen ng Santo Rosario, kaya ang mundo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng kapayapaan. Ngunit ang buong mundo ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung matatagpuan dito ang Diyos. Bakit kailangang bumisita sa 12 bansa kasama ang Pilipinas para sa International Concert of Love Tour 2024 with a cause? Ngayong taon 2024, sa awiting may titulo na Gaano Kalalim ang Iyong Pagmamahal, sa awitin ng Yesro de los Beaches bilang espesyal na panauhin para magtanghal, at sa paghirang bilang producer ng Concert of Love Foundation ang ABS-CBN2 ng kanilang management kasama ang pamilyang Lopez. Amen.